Hi guys, so good day. May pinadala sa ating ECU dalawa. So, ayan. So, back na ito. Ayan o. So, wala na siyang mga tornilyo din. And then, pinadala yung keyless. Okay, nakalimutan ko na kung sino nag-chat sa akin ito. Pero, ayan, dalawa pinadala. Checkin natin ngayon kung alin yung problema ng dalawa na to. Kung saan dyan nakamatch yung keyless. And then, repair natin kung kaya pa. Ayan guys, so, tinesting ko muna yung isa. So may kasama pa sa siyang tornilyo. And then na-repair na rin yung niya, yung MOSFET, yung ginamit na MOSFET ay aftermarket. Ayun siya. So yung mga aftermarket gumagana naman yan. Ang problema niyan hindi yan tumatagal kasi gawa ng madali siyang uminit. So ngayon testingin natin yung keyless kung working. Okay. Ayun, gumagana naman. Naka silent mode lang. Tingnan natin yung knob. Ayun, nag-working. On. Ayun, nag-auto cut off. Ibig sabihin, may shorted dito sa loob ng ECU. So, testingin natin, bunutin natin tong part na to. Okay. Bunutin ko muna tong ECG system. And then, try natin uli. On. Ayun, so nagbukas. So, ibig sabihin, ang shorted ay nasa part na yan or di natin alam. So testing natin yung pump, yung ignition, tsaka injector. Okay. So gumagana naman yung injector, tsaka ignition, tsaka yung pump. Okay. So ang problema lang ay nasa cranking nya. So nakamatch naman yung keyless kasi hindi naman nagbiblink yung keyless dito. So sa kanya nga yung keyless. So ito ay for repair na. So, testingin naman natin yung isang ECU. Okay. Ayan guys, so nandito rin yung kanyang tornilyo. So, naisama din dito sa package. Ngayon, testingin natin tong ECU na to kung ano yung problema. Isalpa ko lang yung socket. Okay guys, so nakalagay na yung socket natin. Testingin natin yung keyless. Ayan, on. Ayun, so nag-on siya. And then walang blinking yung key. Ibig sabihin, naka-pair din yung receiver nito sa ECU. Ayun, nag-off. Nag-cut off siya. So ibig sabihin, kaya nag-cut off siya, may shorted din sa ayun. So okay sa una, pero nagka-cut off siya after ng ilang seconds. So bunutin ulit natin to. Tingnan natin kung ang shorted niya ay nasa ECG system pa rin. Okay. Kaya pinutol ko to para kaya ko siyang sikwatin na mabilis kasi ang hirap bunutin yan. Okay. So ulit. Keyless and then on. Okay, so observe natin. Nagbi-blink yung K. So possible hindi nakamatch yung receiver niyan dito. Ayan. So nagbi-blink ko. So hindi naman siya nag-off or nag-cut off. Start natin. Ayan. So hindi siya nag-cranking. Ayan o. Wala. Hindi siya nag-cranking. So possible dahil dyan sa keyless na yan. Or possible may problema sa ECU. So ngayon, re-repairin din natin to. Tingnan natin kung anong magawa natin dito. And then update ko kayo guys after na ma-repair ito. Mekaniko ng bayan sa kalsada ay tanglaw. FI hanggang ECU, ABS na todo galing. Limang pangalan, isang pangarap ang kapiling. Paano nila nakamit ang tagumpay na hinakagad? Walang tigil nagsumikap, walang atras, wala ring takot na hinarap. Ganyan, ganyan nga ang mga tunay na solido. Solidong mekaniko.
Kasyo ang pundasyon, mekaniko at tuner, lima pang kanyang misyon. Sa tuning at system, hanap niya'y perfect flow. Motor shop legend, sa laro ay pro. Hindi lang pangkita, kundi passion ng dala. Just Monotech sa linya, kalidad ng marka. Ito na si Johnny, siya na ang pangalan, mekaniko maaasahan, taga-Paranaque. Eva yung kinagis na niskana sa kamay. ECU ang binabasa, kaalaman ng sandata. Tahimik na kumilos pero solid sa gawain. Sa bawat pagtuturo, inspirasyon ng hatid. Kaibigan sa laban, hindi ka iiwan. Diyan lang sasama ka, tunay na maasahan. Siya ang motong ganado pagdating sa pagmemekaniko. FI Motorsiklo, servisyo'y walang hinto. Isang kaibigan solid, laging nakasuporta. Handang isara ang shop para sa tropa. Nagtuturo ng ABS at ECU learning, kasama ang mga trainer na magagaling. At di isang mithiin, FI mekaniko, iisang direksyon. JM Moto solid hanggang dulo. Sila ang mga limang solido, solidong mekaniko. Sila ang mga solidong mekaniko, sabay-sabay sa gala. Ilan mekaniko, Secret Zone, Just Monotech, John Mel at JM Moto. Solidong mekaniko. Hey guys, so ito na siya. So napakaraming akong pinalitan dito kasi ang daming sunog na parts. Ayun, nakita nyo naman tsura ng ECU, pang matagal lang na stock. Ngayon nang bubuhayin. So ang dami na tayong inayos. Pero dinala sa akin to, nakita nyo naman bakbak na siya. Ang dami akong pinalitan ng parts yan. Nakikita nyo yung mga parts, so talagang pabulok na yung mga paa. Okay, so testingin natin kung ano pa yung, kung all good na ba or marami pang kulang. So on natin, keyless, okay, then on. Yun, so mapapansin nyo gumagana yung pump. Yun, nag-off. Pero hindi gumana yung IEC. Okay, so possible may problema pa to sa IEC. Tingnan natin yung cranking or tingnan natin yung ECG nya. Testing natin yung 6 na MOSFET. Ayun, no, so good naman yung 6 na MOSFET. And then start natin. Ayun, so gumagana naman yung kanyang starting. Gumagana yung injector tsaka ignition. RPM natin hanggang 6,000 RPM hanggang maabot yung dBA. Ayun, no. So working na yung ating cranking. Yung ECG, okay na rin yung mga sensor. Ang problema na lang ngayon ay yung IEC. So hindi siya gumagana. I-off natin. So dapat mag-on yung IEC na yan. So hindi rin siya gumana. So ngayon, re-repairin pa natin yung part ng IEC nya. Okay guys, so yun. So after ko na may nawawala kasing parts doon sa part ng IEC. So ngayon, inayos ko siya. Nilagyan ko ng parts na nawawala. Siguro nabakbak yun nung tinatanggal nila yung cover nito. Binabakbak nila. Mapapansin nyo may mga bakat ng pinagkutkutan. So ang dami talagang parts na nawala. And then ang daming parts na nabulok. Ayan. Ngayon testingin natin. Ayan, knob. Then on. Ayun guys, oh. Gumagana na yung IEC, oh. Ayan, oh. Yun. So starting natin, tingnan natin kung babago. Ayun, oh. Ayun guys, so halos gumagana na yung ECU. Working na siya sa matagal ng panahon na naka-standby. Ayan na siya ngayon. Gumagana na siya. Ayan, oh. Okay, pati injector, tsaka ignition, halos lahat ng sensor gumagana. Ayan, working na siya. Ayan, magka-cut off kasi over RPM na siya. Ulit lang natin. Ayan. Okay, so off. And then on. Okay, start. Ayun. RPM natin. Magka-cut off kasi yan kapag na-override natin kasi wala siyang speedo or hindi, wala tayong nakikita ng speedo dito, kaya ganun magka-cut off talaga siya. Pero kung may speedo yan, hindi yan magka-cut off. Ayan, halos gumagana na lahat. Yung mga natitirang ilaw na lang na yan, gumagana lang ito pag nag-start. Ito naman pag nag-signal light. Ito naman sa keyless, kanina nakita nyo gumagana. So halos lahat ng sensor gumagana na guys. Okay, so
Yan, hintayin lang natin na ilang segundo. Tingnan natin kung kakayanin nyo ba yung kumbaga tinotortured natin siya. And kung makikita nyo yung ampere na kain niya ay 88, 86. So karamihan kasi ng ECU, ang karamihan na makikita natin dyan ay 93, 90, ito 88. So medyo malakas kumain siya sa ngayon ng ampere. Ayan siya. Medyo malikot lang guys sa camera, pero isa naman hindi naman malikot eh. Pero pagka wala sa camera, hindi naman gumaganyan yan. Dito lang yan sa sa ating camera. Hindi ko lang alam kung anong meron dyan, bakit ganyan siya. O ayan, hindi na siya gumagalaw yan. Pag sinong ko, sa camera nga. Okay, sa mga pansin nyo, ayan yung ampere nya, ayan yung voltage niya ngayon na input. Ito ngayon yung output ng ECU yan. Yung reference, RPM niya ngayon nasa 6,000. So halos working na lahat ng sensor. Okay, so finish na natin tong ECU na to, and then doon tayo sa isa yung ECU na pinadala din. Ito, tingnan natin kung mabubuhay din natin yan. Okay, so update ko kayo guys kapag yan ay nabuhay natin. Hi guys, so ito na siya after ko ma-repair yung mga MOSFET and then yung mga parts sa baba. Ngayon, ayan, testing natin yung keyless. Ayun, so nagre-response, okay natin. Ayun, so nagbi-blink. So ibig sabihin, yung receiver na yan, naka-pair lang yun sa isang ECU. Pero ngayon, gagawin natin, i-pair din natin siya dito para dalawang ECU ang kaya niyang pagganahin. Testingin natin ngayon yung pinaltanting cranking parts kung gumagana na. Ayun, so good na yung mga MOSFET. Ayan, natetesting natin. Tingnan natin kung magra-run. So, ayun lang, ang nakailaw lang yung mga ibang sensor lang, and then ayun, so hindi gumagana yung RPM. Ayan, makikita nyo siya naglalaro lang siya, ayan o. Pero nag-o-off, ayan siya. Okay, hindi nagdi-display lang, pero wala tayong naririnig na relay kasi nagbi-blink yung keyless. So hindi talaga siya under kapag nagbi-blink yung keyless na yan, hindi siya naka-pair. So wala din gumagana na ignition kahit naka RPM, wala din tayong narinig na tunog. Yan, nakikita natin sa digital. Ngayon gagawin natin, i-reprogram natin yung ECU para gumana ngayon yung receiver na yan, mawala yung blink na yan. Okay? Okay, so gamit yung ating Moto tool, gagawin natin ngayon ay i-connect natin yung program dito. So tingnan natin yung naka-on naman. Okay, so off muna natin, and then on. Okay, ulitin natin. Hintayin natin mag-off. On, and then okay, so hindi rin pala gumagana yung IEC. So ibig sabihin, possible may problema din yung IEC nito. Pero ngayon, isolve muna natin yung nagbi-blink na yan. Okay, so ngayon pasok tayo sa diagnostic. Ayan, naka-open na ating Moto tool. So tingnan natin ngayon muna yung information. Pasok tayo sa remap. Papasokan natin siya ng original program. Okay, so auto. Tingnan natin yung kanyang information kung may mababasa tayo. Ayun. So nakalagay dyan, yan yung mga pagpipilian. So ibig sabihin yung mga file na yan, pwede yan dito sa ECU natin. Pero ilalagay natin dyan kasi nakalagay doon sa kanyang cover ay B6Y20. So ang ilalagay natin dito B6Y20 rin. Nakalagay kasi dito may 30, may 20, 60, pero pare-pares lang yan. 20 lalagyan natin. Ayan. So confirm natin yan. And then punta tayo sa original file. Papasok natin yan. Okay, i-flash na muna natin. So tingnan natin mag 1, and then kakat ko na lang yung video once na nagkaroon siya ng percent. Ibig sabihin pumapasok na yung file nun. Medyo matagal kasi yan, halos 10 to 15 minutes. Kaya ikakat ko na lang yung video once na yan, nagra-writing na siya. Pag nag 1 or 2 yan, nag 1 na, ibig sabihin
pumapasok na yung program dito sa ECU natin. So nilagyan ko ng original, tinesting ko muna siya kung yung original file ba nito ay fresh. Kasi may mga file kasi na pag nilagay dito, hindi pa rin nagsisync yung receiver. So kailangan pa nating i-reset yung ECM gamit yung backdoor. So ito try natin yun mamaya. Ngayon, try mo natin ng original file. So meron naman siyang off smart key para ma-disable na yung keyless, pero may kinakat kasi yun sa wire, may pinuputol dyan. So hindi mo natin gagawin ngayon yung off smart key kasi kailangan mag-pair muna siya dun sa receiver niya na original. Okay, so yun, naka 13% na. Ikakat ko na lang yung video, mamaya pakita ko sa inyo kapag naka 100% na yan. Okay guys, so yun, na 100% na yung file na plus dito. Ngayon, try natin siya kung magpe-pair yung receiver dun sa original file. Pag hindi, i-reset talaga natin yung ECM ID niya. Okay, gamit din yung mototool na yan. Pakita ko sa inyo. So ngayon, off. Yan, off natin. And then hintayin natin mag-off yung keyless sign. And then click natin yung knob and then pair. Ayan, so nagbi-blink pa rin siya. Ibig sabihin, yung original file na pinasok dito, hindi siya hindi yan fresh, hindi yan original. Nakalagay lang dyan original pero hindi siya original. Niread dyan sa mga nakalock na yung keyless. Ngayon, ang mangyayari ito, ipa-flash natin siya sa likod, babackdoor natin to para ma-pair natin yung ano na yan, yung mismong keyless na yan. Okay? Gamit yung mototool natin. Sa pagmemekaniko, FI motorsiklo ang galaw, walang tigil sa serbisyo. Kada makina may sagot, problema inaayos. Sa mundo na ang FI system, alam mo hindi pa biro. Alam mo hindi pa biro. Isang kaibigan solid, tunay ang samahan. Kapag may kailangan ka, agad ka sasamahan. Handang isara ang shop kapag tropa ang usapan. Suporta niya'y buo, di ka pababayaan. JM Moto, solid hanggang dulo. Kasama mga trainer na tunay at buo. ABS at TCU, kaalaman ang todo. Sa FI mekaniko, sipag ba itodo. JM Moto, tunay sa samahan. Kahit anong unos, isasabay sa laban. Hindi nang iiwan sa oras ng laban. Mga soliding tropa, sama-samang aangat. Tahimik sa umpisa, pero sa formahan malakas ang dating. Di kailangan ng yabang, trabaho ang salita, aksyon ng sandigan. Kaya respetado sa buong samahan. Nagtuturo na ang ABS at ECU learning. Kasama mga trainer na sa laro'y bigil din. Mga FI mekaniko, sama-sama ang mithiin. Siya ang tipo na taong di marunong magbilang. Kung anong meron siya, kaya kanyang bigyan. Hindi mapanglamang, tunay ang kanyang pangalan. Sa hirap at saya, hindi nagpapaiwan. Hindi nagpapaiwan. Kaya hindi talaga siya pwedeng mawala sa grupo ng mga solido. Tagapagturo ng FI, tunay na mekaniko. Pagdating sa samahan, tunay ang puso. JM Moto, solid hanggang dulo. Kasama mga trainer na tunay at buo. ABS at TCU, kaalaman ang todo. Sa FI mekaniko, sipag ay todo. JM Moto, tunay sa samahan.
guys, so kung mapapansin nyo, yung ECU hinilang ko siya kasi talagang iniiwasan ko na makurap yan, kaya hindi ako gumagamit ng tusok. So yung motor tool natin working for backdoor, ibig sabihin kahit i-remap natin ganyan ng sistema, gumagana pa rin siya. So ginawa ko muna kaya medyo matagal, ni-read ko yung IMO. So ibig sabihin nababasa niya yung immobilizer, yung code ng remote na sa keyless. Ayan, ngayon mamaya i-confirm natin sa Mototool kung yan ba talaga yung code na naka-register doon sa remote. Ngayon, kapag hindi iyan match, ibig sabihin hindi kanyang ECU to, hindi yung kanyang receiver yan. Pero ni-reset ko lang para makita natin yung function, kung mag-working na ba yung injector tsaka yung ignition, okay? So after ko ni-read ang IMO, ni-reset ko siya, pero dapat kasi reset lang ang gagawin natin. Ngayon, pinakita ko lang na yung Mototool natin may kakayanan siya mag-read ng code sa mismong ECU. Okay? Karamihan kasi dito natin binabasa yung code, pero dito kaya din natin basahin. Yun nga lang, backdoor. Ngayon, tetestingin natin ngayon doon sa ating simulator. Ngayon, bago yon, i-read ko muna yung remote. Tingnan natin kung match ba yung na-read natin doon sa Mototool, doon sa remote. Ayun guys, so nilagay ko yung kanyang kfob o reader. Si Mototool kasi sa full version, kasama yung reader, kasama yan, tapos may mga adapter pa yan na kasama. Halos gagamitin mo na lang siya. Then may remap via keyline din siya. Ngayon, pasok tayo doon sa kfob kung paano magbasa ng remote. So nababasa niya yung remote. Ayan o, fob transponder. Okay, so Yamaha, and then meron siya dito nakalagay na pili kayo ng ID kasi dalawang klaseng remote. So i-read natin yan, sure nyo na naka-on yung ating remote, yung mabilis yung blink. Ayan, nadagdag ko lang sa paggawa ko ng ECU. Try na natin muna yung ID 49. Tingnan natin kung yan, susundan lang natin yan kung mababasa niya yung remote, kung same ba doon sa code na nabasa natin kanina. Read. Ayan. Okay, so yun nga lang guys, iba yung nabasa niyang code doon sa receiver. Okay, so ang nabasa natin remote. So possible guys, itong remote na to pwedeng duplicate niya to, or hindi natin alam kung pag ilang remote na to. Ang nabasa kasi natin yung code ng remote, hindi siya nagmamatch doon sa code ng original, yung immobilizer niya mismo. Possible doon siya pareha sa immobilizer. Ang nabasa natin kasi remote lang, so hindi siya match. Pero testing natin guys. After natin na, yun nga, pinakita ko lang sa inyo na may kakaya na magbasa si Mototool ng remote, kaya niya magbasa ng IMO ID dito sa ECU, kaya niya magbasa ng KID doon sa receiver. Yun, hindi ko pa napakita siguro sa mga ibang video. Ngayon, after natin na ma-reset to, tetestingin natin mo doon sa ECU. Okay guys, so testing natin kung nag-pair na ba yung receiver. So hindi ko muna tinanggal yung wire, baka kasi may kailangan pa tayong gawin mamaya na, para isang kalasa lang natin. Ngayon, testing natin yung keyless. Okay, ayun, gumana. On natin. Tingnan natin kung mag-pair. Ayun guys, so nag-pair oh. Ayun, nawala na yung blink, and then gumana na rin yung IEC. Okay, so connected yung IEC dito sa receiver, hindi rin gumagana yung IEC kapag sira yung receiver natin. Ngayon, gumana na siya oh. Ulitin natin ha. Ayun oh, gumana na siya oh. Yung pump gumana na rin oh. Kanina hindi gumagana yan. Ayan oh. Ayan oh, gumagana na yung pump. Ngayon, start natin, tingnan natin kung magrarana na siya. Ayun guys, mandar na siya. So gumagana na yung ignition, gumagana yung injector, gumagana yung pump. Halos lahat ng sensor gumagana, pati IEC kung nagpa-function. DBA. Ayun oh, gumagana din siya oh. Alright, so working na tong ECU guys. Nabuo na natin yung dalawang ECU. Mahaba-haba nga lang video to guys. So yung isa okay na din, and then ito okay na din. Ayun yung isa yata, kalimutan ko na kung saan ko nilagay yun. Ay, ito. Yan, ito yung dalawa kasi pinadala eh. Isang receiver, tapos ito. Ngayon, dalawa na ECU niya. Gagana na yung receiver niya sa dalawang ECU. Okay? So, working na to guys. Ayun o. All goods na yung ating ECU. Yan ang kaganda dito guys, na hindi tayo nanguhula. Medyo, kapag dating kasi sa ganitong, pinasok natin yung ganitong industry ng technician, mekaniko ka, tapos technician, parang ang ganda siya tingnan, kompleto. Mapa ABS, ayun oh, mapa ECU, mapa keyless, mapa remapping. So
sa kabila nun guys, hindi biro yung investment. Kaya kung papasukin nyo yung ganitong industry or ganitong services, open nyo yung ano nyo, i-open nyo yung minded nyo, i-open nyo rin yung bulusan nyo, dahil malaki-laki ang budget na ilalabas nyo dito. Kapag may mga inquiry kayo about sa mga tools, training, ay message nyo lang ako or tawagan nyo ako for inquiry. Hindi rin libre ang training ng ABS and ECU repair. Bakit? Kasi hindi naman libre ang singilan din ng pagre-repair ng ECU. Medyo malaki ang singilan kasi ng repair ng ECU. Kaya medyo malaki din ang fee. Sulit naman guys kapag umattend kayo sa amin ng training. So may support naman yan, and then binibigay talaga namin sa inyo yung eksaktong pagre-repair ng ECU. Hindi namin kayo papahirapan ng iba pang pag-aaral dyan. Bibigyan namin sa inyo yung pinaka buod or yung pinaka eksaktong pagre-repair ng ECU na yan. Ayan, nakita nyo naman, nasaksihan nyo sa mga video ko kung nakapalo kayo sa akin by sa Aaron Mekaniko. And then siyempre PM din kayo kay Chicletson about dyan sa mga, or kay JM Moto about dyan sa mga training. Available naman sa amin yan guys. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, available tayo sa mga ganyang training. Dagdag pagkakitaan ba. So yun guys, napakita ko sa inyo na working na lahat ng ginawa ko. Yun, so magandang araw sa ating lahat.